Ano nga daw ba ang tamang amperahe ng mga welding rod sa SMAW na gamit namin? Ang kadalasang tinatanong sa akin ng mga baguhang welder, lalo na yung mga nag-aaral pa lang sa welding, ay kung ano daw ba ang tamang amperahe para sa welding rod or kung paano daw ba mag-adjust ng tamang amperahe. So para sa tanong na yan, ito ang mga suggested amperage sa welding rod na ginagamit namin. Ito ay mga estimate lang naman na pwede nyong gawing basihan sa pag-adjust ng amperahe bago kayo magsimulang maghinang. Para sa mga baguhan, sa pag-adjust ng amperahe, magsimula muna kayo sa pinakamababa. Then, i-a-adjust nyo na lang kung sa unang hinang nyo sa rod ay mahina or malakas ang amperahe para sa inyo. Kumbaga, kayo na lang ang magdagdag or magbawas sa amperahe nyo kung sa tingin nyo ay nahihinaan or nalalakasan kayo sa unang adjustment nyo ng amperahe. Tandaan natin na sa pag-a-adjust ng amperahe, laging nakabase ito sa bilis at galaw ng ating kamay sa paghinang. Halimbawa, gaya ko na medyo matagal na ring naghihinang, maaaring mas malakas ang gamit kong amperahe kumpara sa mga baguhan. Kaya maaaring hindi applicable sa kanila ang amperahe ko dahil mas mabilis ang kamay ko sa paghagod kesa sa kanila. Sa pag-adjust kasi ng amperahe, maraming factors din yan na dapat nating ikonsidera maliban dyan sa una kong nasabi. Una, nag-a-adjust tayo ng amperahe depende sa welding rod na gamit natin. Kung anong klaseng welding rod yan, para ba yan sa carbon steel, stainless, or alloy, at kung anong size ba yung welding rod na gamit natin. Kung yan ba ay 1.8, 3.2, or 4 milli, or mahigit pa. Pangalawa, gaya ng nabanggit ko dyan sa una, nag-iiba tayo ng amperahe depende rin sa klase ng bakal na hihinangin natin. Sa carbon steel, stainless at alloy, maging sa aluminum or galvanized steel, magkakaiba ang lusaw ng mga yan kaya dapat makuha din natin yung tamang timpla ng amperahe para sa kanila. At bilang pangatlo, depende rin sa kapal ng bakal na hihinangin natin. Siyempre, kung manipis ang bakal, mas mahina ang amperahe. At kung makapal naman ang bakal, medyo mas malakas ang adjustment naman. Pang-apat, nag-a-adjust naman tayo ng amperahe depende sa kung anong posisyon ang tubo na hihinangin natin. Kung yan ba ay nasa flat, vertical, horizontal, at lalong-lalo na sa overhead position. Panglima, nag-a-adjust din tayo ng amperahe kapag root pass, filling, or nasa capping na tayo sa paghihinang. At panghuli, dedepende rin ang amperahe natin sa kung saang lugar or location ng tubo ang hihinangin natin. Kung yan ba ay nasa magipit or alanganing pwesto or nasa maluwag at komportableng pwesto. Kaya tayong mga baguhan, dapat matutunan talaga natin at malaman ang tamang adjustment natin ng amperahe na sukat talaga sa kilos, bilis at galaw ng ating hagod sa paghinang. Although sa mga tulad naming medyo matagal nang naghihinang, may mga pagkakataon na iisa lang ang gamit naming amperahe mula sa root pass, filling at capping. Or kahit nasa alanganin or maluwag na pwesto kami ay hindi kami nagbabago ng amperahe. Yun ay dahil sanay na kami or gamay na namin ang galawan or diskarte sa paghinang. Pero para sa inyong mga baguhan, yun muna ang dapat nyong kabisaduhin. Sa mga welding machine gaya ng mga portable or digital welding machine kung saan kitang-kita na natin agad ang kanyang current or amperage indicator kung gaano na ito kalakas, madali lang natin itong i-adjust. Pero paano kung ganitong welding machine ang gamit natin? Yung hindi natin alam kung ilang amperahe na ba ang andito bago natin gamitin. Lalo na kung nataong ganito ang gamit nyo sa trade test. Yung hindi nyo alam kung ilang amperahe yung naka-adjust na dyan dahil walang current or amperage indicator. So ang gagawin lang natin, subukan muna nating maghinang sa isang extra plate or sa bakal na hindi naman part ng hinihinang natin para malaman kung gaano ito kalakas. Then, unti-unti na lang natin itong i-adjust sa amperahe na sakto lang sa ating kamay. So, yan ang mga tips na pwede kong ma-share para sa tanong natin dyan sa unahan. And dito na rin ulit natin tatapusin ang ating video. Pero bago yan, shoutout muna sa mga star sender ko this week na sina Mr. Scarlett Heart Rio or Mojako Heart at kay Mr. Homer Parilla. At shoutout din kina Mr. Sadboy Jason at kay Mr. Macpans Makapundag na may tampo na sa akin. Salamat po sa panonood. See you next time. Bye!